Anong nangyari matapos mawala ang lahat ng dinosaur sa mundo? Alright, kamusta mga kaibigan? Welcome sa Arvin Polo TV. 66 na milyong taon na ang nakakalipas matapos magwakas ang Cretaceous period. At kasabay nito, ang mga dinosaur ay nawala na rin sa ating mundo. Halos karamihan ay alam na kaya sila nawala ay dahil sa isang malawakang pangdaigdigang sakuna. Pero ang tanong, ano agad ang nangyari matapos ang malawakang pagkalipol sa kanila? Kaya naman arat na at ating balikan ang nakaraan at sabay-sabay nating tignan kung ano ang tunay na nangyari matapos silang mawala. At dito rin, bibisitahin nga rin natin ang mundo ng wala pang mga tao at tatalakayin din natin ang nangyari sa ating Earth nang bagsakan ito ng mga meteorites at alin-alin ba sa mga creatures noon ang unang namatay at paano nakasurvive ang iba. At ang pinakamahalaga sa lahat ay paano nakarecover ang Earth sa malahalimaw na sakunang naganap noon. Medyo kapanapanabik ang paksang ito, kaya naman sit back, relax, enjoy at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bago kong videong i-upload. Kaya naman kung handa ka na, simulan na natin. Nang katapusan na ng Mesozoic era, ang napakalaking asteroids o kometa ay bumagsak sa ating mundo. At dahil dito, ang mga sayantipiko ay nagtatalo pa rin ukol dito. Ang diameter ng asteroids na ito ay naglalaro lang sa 11 to 80 km. At kung tutuusin, kasing laki ito ng buong Washington DC. Bumagsak ang maliit na parte ng asteroids na ito pagkatapos tumama sa kalupaan. At ito'y nag-iwan ng napakalaking crater at sinakop nito ang kalahati ng Gulf ng Mexico. Ang laki ng crater na naiwan nito ay 150 km at may lalim itong 20 km. At take note, hindi ito unang beses na may bumagsak na napakalaking celestial body sa ating planeta. Pero masasabing isa ito sa pinakamalaki. At matapos itong tumama, ang mundo ay biglang nagbago. Ito'y nagdulot ng mega tsunamis na may taas na aabot ng 100 meters o 330 feet. At sa sobrang lakas nito ay ito'y umabot sa may teritoryo na sa ngayon ay Texas. Kung iisipin ay katumbas na ito ng taas ng Eiffel Tower. At ayon pa sa ibang mga pag-aaral, ang unang wave daw nito ay umabot agad ng 1.5 kilometro. Oo, at ito'y times 5 ng taas ng Eiffel Tower. Sa kabila pa nito, dahil sa asteroids ay nawalan halos ng tubig ang karagatan. Pero teka, hindi pa ito ang pinaka worst case scenario. Dahil kung mas malaking asteroids ang tumama sa mundo noon, ay walang dudang mas mataas na tsunami ang mangyayari. Ganun pa man, kung sa lupa ito bumagsak, ay makapagdudulot nga ito ng 100 million times na mas malakas kumpara sa sikat sa ating panahon na thermonuclear tsar bomba. Ang mga kagubatan dito na may laking libong kilometro ay madidelete sa loob lamang ng ilang segundo. Naniniwala rin ang mga siyentipiko na ang pagsabog na ito ay katumbas ng 1 trillion tons ng bomba. At sapat na ang lakas nito para wasakin ng kalupaan at magresulta pa nga ito ng 12.1 magnitude na earthquakes. At syempre, nakapag-create din ito ng malakas na tsunamis. Nakakatakot no? At kung narito ka ay imposible ka nang makaligtas. Pero teka, ito pa lang ang simula ng lahat. Ang puwersa o waves ng asteroids sa tumama sa mundo ay sapat na para sunugin lahat ng mga tanawin sa kagubatan. Oo, tama ka. Lahat ang aabutin sa radius ng 1,500 km ay magiging abo. At ang ganitong senaryo ay miski mga malalaking dinosaur kagaya ng Diplodocus ay namatay. At ang mga hindi inabot ng waves ng pagsabog ay palilipa rin naman sila ng mga natirang waves sa iba't ibang lugar. Dagdag pa dito, ang mga particles ng mga bato at iba pang mga tipak nito ay lilipad ng mataas patungo sa atmosphere. Sa kabilang banda, ang lahat ng tipak na ito ay nakita ng mga geologists sa iba't ibang panig ng mundo. Ito'y sapagkat matapos kasi itong lumipad sa kalangitan ay bumulusok naman ito sa kalupaan ng mabilisan. At nagmistulan nga itong umulan ng mga may init na bubog. Grabe no? At ang kinetic energy na pinakawalan nga nito ay umabot sa 20 million megatons na bomba. Dahilan, bawat isa nga dito ay umaapoy na tila para isa itong lampara sa kalangitan na bumulusok pababa sa kalupaan. At dahil dito ay uminit ng husto ang atmosphere at ang Earth ay naging isang tunay na impyerno. Ang iba't ibang lahi ng dinosaur
at iba pang mga terrestrial organism na nakaligtas sa matinding tsunamis at pagsabog ay binawian din ng buhay dahil sa may sobrang init na ng Earth. Halos 75% ng living things sa mundo ay nawasak. Kasama na rito ang ilang mga maliliit na mammal. Nagkaroon din ng acid rain dahilan para hindi na mapakinabangan pa ang tubig sa dagat. At pati kalahating porsyento ng halaman ay kasama na ring namatay. At dahil sa may malakas na usok na resulta ng pagtama ng asteroids ay naharangan na rin ito ang sinag na nagmumula sa araw. Oo, tama ka. Hindi na sinagan ng mundo noon sa loob ng isang taon. At malaki ang inepekto nga nito sa klima ng mundo. Ang karagatan noon ay talaga namang nawasak pero hindi naman totally lahat ay nawasak dahil meron pa namang mga nabuhay. Halimbawa, ang mga pagong at ang mga buhaya. Sila ang mga nakaligtas noon. At ayon pa nga sa mga researcher, ang ganitong environment na nangyari noon ay tinatawag nilang lunar, desolate at barren. Pero bakit kaya? Ito'y sapagkat napaka-imposibleng may makaligtas pa sa ganitong klaseng sakuna. At kagaya ng sinabi ko kanina, lahat ng mga malalaking hayop ay namatay. At ang mga hindi naman namatay, nagsimula muli ng panibagong buhay at muli silang nagparami. Ito ang foraminifera at siya ang unang nakarecover sa nangyari. Isa itong single-cell organism na nakita sa crater ilang taon lang matapos ang impact. Ito naman ang fern. 1000 taon lang ang nakalipas ay tumubo na sila sa mga lupang walang mga halaman. Sa kabilang banda ay balakid nga ito sa mga malalaking mammals dahil nga wala silang sapat na makakain. At dahil dito ang mga maliliit na hayop lang ang nakikinabang sa mga ferns. Meron namang mga natirang iilang bulaklak at mga halaman noon. Pero matapos ang daan-daang libong taon ang mga fern ay napalitan na ng mga puno ng nyog. Sa makatuwid ay dumadami na ng dahan-dahan ng mga pagkain. At ang mundo ay paunti-unti na ring nakaka-recover. 200,000 years na ang makalipas, ang panahon ng mga nyog ay napalitan naman ng panahon ng pecan pie. At sustansya nga ang binibigay nito sa mga mammals kaya naman sinamantala nila ito. Dahilan parang ilang mga species ay mas lumaki pa ng 3 times. Ang malaking hayop noon ay umaabot lamang sa bigat na 25 kg. Oo, nag-e-evolve ang mga hayop noon sa tulong ng mga halaman. At makalipas naman ng 700,000 years ay meron ng mga beans na mayaman sa protina para sa mga sinaunang mammals. At dahil dito, muli na namang nag-increase ang sukat ng mga hayop. Noon, ang hayop na naghahari-harian sa mundo ay may timbang lang na 50 kg. At ito ang bigat lang ng isang cheetah. At makalipas naman ng million years ay dito na nga nagtuloy-tuloy ang ebolusyon ng mga hayop. Ang karagatan ay mabilis nang nakaka-recover. Ayon sa mga siyentipiko ay 3 million years ang nakalipas bago totaling makarecover ang mundo. Ang mga bagong species naman ay nagsisulputan na dahil sa mahabang panahon na ang lumilipas. Naniniwala ang mga paleontologists ng mga ibon ay isa sa mga nakasurvive na dinosaur na nag-evolve kaya naging ibon. At ang resulta ng lahat ng ito ay ang ating mundo ay muli nang manunumbalik sa normal. At kung iisipin, paano kaya kung muli itong mangyari sa ating mundo? Sa tingin mo, ano ang mangyayari? Comment down below ang sagot mo para malaman din namin. Ito ang naganap unang minuto pagkatapos mawala ang mga dinosaur sa mundo. Lahat na siguro tayo ay nakakaalam na isang malaking bato mula sa labas ng mundo ang bumagsak sa Earth million of years ago na siya namang bumura sa lahat ng mga dinosaur. Pero ngayon dahil sa mga makabagong teknolohiya, nalaman na ng mga researcher kung ano ba talaga ang nangyari ng mga araw na ito. Kaya naman sa video na ito sasabihin ko sa inyo ang mga nilahad ng mga researcher at mga siyentipiko tungkol sa tunay na nangyari isang minuto matapos mawala ang mga dinosaur. At sasagutin din natin kung saang parte ba ng kalawakan galing ang giant asteroids. Posible ba na muli tayong tamaan ng ganitong asteroids? Nakakaligtas kaya tayo? Kaya naman simulan na natin. Nang bumagsak ang giant asteroid sa mababaw na tubig ng Gulf ng Mexico 65 million years ago, ay sumapat na ito para kitilin ang halos lahat ng mga dinosaur na nabuhay noon sa mundo. Ito rin ay nagdulot ng malalaking tsunamis, umulan din dito ng mga umaapoy na bato dahilan nagkaroon ng malawakang sunog.
Ganun pa man, hindi ito basta-basta chismis lang dahil marami itong mga basehan at ebidensya. Oo, nalaman ng mga researcher ang mismong naganap ng mga oras na yon dahil sa ilang mga bagay. Una, gumamit sila ng mga high resolution photography, microscopy, computed tomography imaging at magnetic measurement mula sa mga latak na bato na 100 feet ang lalim sa ilalim ng lupa sa mismong pinagbagsakan ng Chicxulub. Ang Chicxulub ay ang pangalan ng asteroids na bumura sa mga dinosaur. Ito rin ang pinakamalakas na impact na nag-iwan ng pinakamalaking crater sa mundo. At ganito nga ito nagsimula. Una, isipin mo na sa North America ka 65 million years ago, kung saan ang mga dinosaur na naghahari sa buong mundo. At dito nang tumingala ka sa kalangitan, nakita mo ang isang kakaibang bagay. Inakala mo na isa lamang itong sobrang kinang na bituin at ang tignan mo ng matagal napansin mong lumalaki ng lumalaki ang liwanag. Ibig sabihin kapag lumalaki ay ito'y lumalapit sa pinakalokasyon. At ang nakikita mong yan ay hindi araw, hindi rin planeta, kundi isang malaking asteroids na may lapad na 11 to 80 km na tatama sa mundo sa bilis ng 45,000 miles per hour. At wala pang isang oras, aararuhin nito ang Earth atmosphere at tutumbukin ang sa ngayon ay Yucatan Peninsula. Ang impact sa ganitong bilis ay pwede nating itulad sa tubig. Isipin mo ang atmosphere ng mundo ay tubig. At FYI, ang mga maliliit na mga meteors na tumatama sa atmosphere natin ay para lamang itong holen. Ito'y aapoy dahil sa friction at bigla na lang mawawala. Pero ang kaso ng Chicxulub ay kakaiba dahil nga napakalaki nito. Halos kasing laki ito ng Mount Everest, ang pinakamalaking bundok sa mundo. Pwede mong ihalin tulad ang pagtama ng Chicxulub sa atmosphere sa isang malaking bato na ibinato mo sa tubig. Ang kaibahan nga lang, ang Chicxulub ay may bilis pa rin siyang 60 miles nang nakapasok na ito sa atmosphere ng mundo. At pagbagsak niya, ginulantang nito ang buong Central America at biningin naman niya ang mga kontinente. At dito nagulat ang mga dinosaur, napatakbo sila at wala silang kaide-ideya kung anong nangyayari. Ang lahat ng mga dinosaur na nasa pinaka-epicenter ng pinagbagsakan ay nag-evaporate at walang iniwan kahit isang bakas. At sa katunayan, bukod sa mga pagong at mga buwaya, wala nang 4 na paang mga hayop na may timbang na lagpas 25 kg ang nabuhay ng mga panahong ito. Ganun pa man, sa sobrang bilis at laki din ng Chicxulub ay miski hangin ay hindi nakatakas. Paanong di nakatakas? Sapagkat dahil kasi sa matinding compression, ang hangin ay uminit ng halos 1,000 degrees. At dahil dito, miski ang mababaw na tubig ng Yucatan ay nag-evaporate na rin dahil sa sobrang init. At milliseconds lang ang makalipas, bumagsak na ito ng tuluyan sa ibabaw ng mundo. At sa pagbagsak, nagkaroon ng chain reaction. Dahil sa lakas ng impact, nakalikha ito ng pressure, dahilan ng mga bato at lupa ay lumipad pa itaas na parang fluid. Parang ganito ang nangyari. Pagtalon niya sa tubig, ang mga tilamsik ng tubig ay umangat sa itaas. At ang tubig na yan ay muling bubulusok pa ibaba na may kaakibat na matinding init at pressure. At dahil din sa Chicxulub impact, binutas nito ang halos 32 km ng lupa ng mundo. Konti na lang maabot na nga nito ang Earth mantle. At sa kabilang banda, ang 32 km na butas na nahulman na ng Chicxulub ay nasira na rin dahil sa mga kasunod na pagsabog. At dahil dito, nag-iwan na lang ito ng maliit na punso na tinatawag na crater's peak ring. At heto na nga, yung mga tumalamsik na bato at umangat sa langit nang tumama ang Chicxulub sa lupa ay nakalikha ng pressure sa mga bato, at kung i-convert ang kinetic energy nito ay katumbas na ito ng 7.5 billion toneladang mga bato na nag-travel sa bilis na 16 km per seconds pababa ng lupa. Isipin mo, umulan ng mga nuclear bomb ng mga oras na ito. At dahil dito, umangat ang temperatura ng mundo. Oo, sa sobrang init noon ng mundo, ay mas mainit na ito kumpara sa may surface ng araw. Pero paano ito nangyari? Inunit na kasi ng matinding init ang mga electrons na nasa atoms. Kaya naman nagkaroon ng pagbabago. Ang hangin ay naging fireball dahil sa plasma. Ang Chicxulub impact din ay parang bell. Oo, nagkaroon ng waves sa earth crust, kaya naman nag-trigger ang mga naglalakasang mga lindol sa buong kontinente. At kung nasa kabilang parte ka ng mundo, ay mararamdaman mo pa rin ng uga 30 minutes pagkatapos ng impact.
At syempre kapag may lindol, i-expect mo lang susundan na ito ng dambuhalang mga tsunami. At ang tsunami ng mga panahong ito ay kasing tataas ng mga skyscraper. Ito ay may taas na 600 to 1,000 feet. Nilubog nito ang buong Mexico at iba pang mga isla ng southern US. At 6 hours lang ang makalipas, winasak din ito ang mga isla sa Europa, Africa at Mediterranean coast. 10 oras matapos ang impact, nilamon ng tsunami ang bawat baybayin ng buong planeta. At ayon sa local topography, ang tsunami, wawasakin ito ang lahat na madadaanan niya. At lalamunin niya naman ito at dadalhin niya sa dagat kapag bumalik na ang tubig sa dagat. So ngayon, gaano ba kalalaki ang mga debris na mula sa impact? Kasing laki ito ng school bus at tinatawag itong tektites. Kaya naman noon kahit nasaan pang mga dinosaur ay wala silang takas sa ganitong uri ng hailstorm. Nagkaroon din ng malawakang sunog kaya naman halos naubos talaga silang lahat. Meron man sigurong mga nakaligtas na mga ibon pero ilan-ilan lang. Pero lahat ng mga malalaking land animals na walang nataguan ay namatay. At syempre ang mga ahas, butiki, buhaya, pagong at iba pang mga hayop na di gaanong malaki, malamang nagtago sila sa ilalim ng tubig para lamang mabuhay. At kahit pa nasa ibang dako ng mundo ang mga dinosaur ay wala pa rin siyang takas sa heat blast. Dagdag pa, dahil din sa impact, nag-evaporate din hindi lang ang tubig at mga bato. Sa halip miski oil ay nag-evaporate din dahil sa Yucatan bedrock nga ito bumagsak. At dahil sa mga oil na ito, pinalapot nito ang stratosphere, kaya naman ng resulta binalot nito ng kulay itim ang buong mundo. At ngayon heto pa, dahil nga nagkaroon ng malawakang sunog ay naipon ng mga may itim na usok sa atmosphere. Dahil naipon, narangan nga nito ang pagpasok ng sinag ng araw sa mundo sa loob ng 2 to 3 years. Oo, tama ka sa pagkaintindi. Pagkatapos ng matinding init ay napalitan naman ito ng matinding lamig, bumaba ang temperatura ng halos 50 degrees. Ngayon ang tanong, saan ba galing ang asteroids na ito? At meron pa kayang ganitong halimaw na asteroids na tatama sa ating panahon? Ang mga researcher ay inaral na ito gamit ang supercomputer. Inaral nila ang evolution ng mga asteroids. At ayon kay Avi Loeb at kay Amir Siraj, ang Chicxulub asteroids ay mula sa Oort cloud. Ito yung bilog ng mga debris na nasa gilid ng solar system. At ayon pa sa kanila, ang ganitong asteroids ay muling tatama sa Earth sa kada 250 to 730 million years. At ngayon kung muli nga itong tatama sa mundo sa panahon natin ngayon, isa lang ang mangyayari, ubos tayong lahat. Ngayon ikaw, anong una mong gagawin kapag isang oras na lang babagsak ng asteroids na kasing laki ng Chicxulub? Comment down below. Sila pala muna ang nabuhay sa mundo bago ang mga dinosaur. Oo, hindi mga dinosaurs ang unang nanirahan sa mundong ito. Kung ating babalikan ang storya, nangibabaw ang mga dinosaur sa ating mundo million of years ago. At nabura lahat sila dahil may bumagsak na napakalaking asteroid sa Earth. At ngayong alam kong alam mo na naman yan, kaya dumako na tayo sa pinakapaksa. Ano nga ba ang itsura ng mundo? At ano-ano at sino-sino ang unang tumira sa Earth bago ang mga dinosaur? At ano rin ang naging dahilan ng pagkawala nila? At yan ang ating aalamin. Unang bira, ito ang Brontoscorpio. Bago ang panahon ng mga reptiles ay panahon muna ng mga arthropods. At sa panahon natin ngayon meron pa rin namang mga nakaligtas na arthropods. At silang mga spider, mga lobsters, mga centipedes, mga hipon, scorpion at mga insekto. Pero nung prehistoric time ang mga arthropods ay hindi kagaya ng ating nakikita ngayon. Oo, mga higanti sila nung mga panahong yun. Tignan mo na lang ang mga Brontoscorpio, ipagkumpara natin. Ang scorpion sa ating panahon ngayon ay may laki na lang na 4 inches. Pero ang Brontoscorpio noon ay may laking 3 feet o 1 metro. 10 ulit na mas malaki sa makabagong scorpion. Palagi itong nasa katubigan at tumatagal siya dito ng maraming oras dahil hindi lang sa may baga siya, sa halip meron din siyang hasang. At dahil nga pwede rin siya sa lupa, ay naiiwasan niya tuloy ang mortal niyang kalaban sa katubigan at ito ang Pterygotus.
At ngayon talakayin naman natin ang Pterogothus. Bagamat walang gaanong kamandag ang Pterogothus gaya ng Brontoscorpio ay napakalaki naman niya. Oo, kaya niyang kainin ng Brontoscorpio ng mabilisan. May haba itong 10 feet o 3 metro at kasing laki na nga ito ng buwaya sa ating panahon. Pero dahil mabigat siya ay hindi siya gaanong nakakakuha ng kanyang prey. Kaya naman ang ginagawa niya ay ambush ang taktika niyang ginagawa. Inaantay niyang lumapit ang prey niya sa kanya ito susunggaban. Gagamitan niya ito ng mahaba at malalakas niyang kuko dahilan mawawasak ang katawan ng kanyang prey. Hindi na nga nakapagtataka kung bakit nagtatago ang Brontoscorpio sa kalupaan kapag nalaman niyang merong Pterogothus sa katubigan. At ngayon talakayin naman natin ang giant ants. Kung iniisip mo na walang insekto noon ay nagkakamali ka. Dahil meron ng mga langgam noon kaso higante nga lang. Inches ang laki nila. Di sila malaki kung titignan pero lumalaki sila pag sama-sama. Ang reyna ng mga langgam na ito ay merong pakpak at kasing laki siya ng isang hummingbird. Ayon sa mga researcher, teorya nila na ang mga langgam na ito ay nandudura ng asido at kumakain lang ng mga sariwang pagkain, mga laman o karne lang kinakain nila. At ngayon heto naman ang Meganeuropsis. Ang mga higanting insekto ay di lang sa kalupaan noon makikita, sa halip lumilipad din sila. Halimbawa na nga lang dito ay ang Meganeuropsis. Siya ang pinakamalaking insektong nabuhay sa mundo. Mukha siyang tutubi pero mas malaki siya ng maraming ulit dito. Kaya niya ring ibuka ang pakpak niya ng hanggang 2.5 feet at kaparehas na ito ng sukat ng isang falcon. Dagdag pa, mabilis din siyang makahuli ng mga pagkain. At dahil ito sa kanyang walang kapantay na utak, mata at mga pakpak, mga lumilipad na insekto rin ang kinakain niya na kasing laki na ng isang normal size na aso. Grabe no? At ngayon heto naman ang Labyrinthodontia. At bagamat nung unang mga panahon, arthropods at mga insekto nangingibabaw sa mundo ay mayroon na rin pong kauna-unahang reptiles at amphibians nung mga panahong ito. Pero paano ito nangyari? Halimbawa, yung mga isda noon ay nag-evolve. Ang mga dating palikpik ay naging mga bintina at sa kapaglipas pa ng mga panahon, lumipat na sila sa kalupaan mula sa katubigan. Kaya naman nabuo ang kauna-unahang grupo ng amphibians na tinatawag na Labyrinthodontia. Ito'y merong kakaibang ngipin at makapal na mabigat na bungo. Ang creatures na ito'y mukhang buhaya at magkasing laki rin sila at magkasing bigat. Makikita sila noon na nagtatago sa katubigan. Abangers din ng kanilang estilo, ambush kumbaga. Nagaantay lang sila na may lumapit at pag may nagkamali, pipigain nila ito ng kanilang napakalakas na panga. At dahil sa lakas at laki nila, kaya nilang i-take down ng hayop na kasing laki ng baka ng mabilisan. At ngayon heto naman ang Arthropluera. Noong mga panahong ito mas kakaiba talaga ang itsura ng mga creatures kumpara sa mga buhaya. Sa bangungot mo lang talaga makikita ang mga ganitong klaseng nilalang. Ganoon siguro talaga mas nakakatakot pag mas malaki. Halimbawa na nga lang ang millipedes. Ang millipedes nung panahong ito ay halos 40 times na mas malaki kumpara sa may centipede sa ating panahon. May haba itong 6.5 feet at kasing laki na ito ng isang basketballista. Ang nakakatakot na millipedes na ito ay tinatawag na Arthropluera at 8 feet ang naitalang pinakamalaki sa kanila. At oo, ito ang pinakamalaking invertebrates na nabuhay sa mundo. Nang una itong na-discover, hindi sila nakakita ng fossils ng malaking bunganga. So iniisip tuloy ng mga scientifico na herbivore ito o mga halaman na kinakain nila. At ngayon pagkatapos niya dumako naman tayo sa may Dinetrodon. Ito yung ninuno ng mga mammal sa ating panahon. Ang sinaunang butiking ito ay lumalaki ng hanggang 5 meters o 16 feet at tumitimbang naman siya ng halos 224 kilogram. Meron din siyang malalaking layag sa likod na nakakonekta sa kanyang spine. At ayon sa mga scientifico, ang layag sa likod niya ay nakakatulong sa kanya para maisaayos ang kanyang body temperature. Ang Dinetrodon din ay isang apex predator noong mga panahon niya. Dahil ito sa kanyang flat na nagtutulisang mga ngipin na kayang gilingin ng laman ng kahit na sinong nilalang. Nakakatakot no? At ngayon ang pinakahuli sa ating listahan ay ang Therapsids. Meron silang malalakas na panga at nagtutulisang mga ngipin at umahaba sila ng halos 5 metro o 16 feet. Grabe no? Pero malaking katanungan dito, bakit nga ba sila nag-extinct o nagkandamatay? Ang dahilan ay climate change. Oo, dahil sa may climate change, nagbago ang mundo at naapektuhan din ito ang karagatan. At nagkaroon ng chain reaction dahilan nagsisabog ang mga bulkan. At
Pagkatapos dumaloy ang napakaraming laba at ito naging dahilan ng pagkamatay nilang lahat. At ngayon dito na siguro magtatapos ang ating video. Sa katunayan marami pang mga nabuhay noon bago nabuhay ang mga dinosaur. At kaya siguro binura lahat sila sa mundo dahil titira na nga tayong mga tao. Dahil FYI, kung nabubuhay pa rin sila ngayon ay malamang wala na tayong kapayapaan lumabas sa ating mga bahay. Ngayon ikaw, alin dyan sa mga yan ang pinaka nakakatakot para sa'yo? Comment down below ang sagot mo para malaman din namin. 5 taon na lang magbabalik na ang mga dinosaur. Ha? Totoo kaya itong mangyayari? Oo, hindi ito kathang isip lang at hindi rin ito basta-basta chismis lang dahil mayroon itong mga batayan at ebidensya. Kaya naman sa video na ito tatalakayin natin kung bakit at paano nga nila ibabalik ang mga dinosaurs at magkano ang i-invest mo para makapag-alaga ka nito. Kaya naman simulan na agad natin. Kung meron kang $1 million o 55 million pesos, ay pwede ka nang mag-invest sa tunay na dinosaur. At ang halagang yan ang minungkahi ni Jack Horner, isang paleontologist. Base sa kanya, yan ang estimate niyang halaga para maibalik sa mundo ang mga extinct na reptiles na mga dinosaur. Isipin mo, after 5 years, makikita mo na sa bakuran sa mga syudad ang mga totoong dinosaur na sa Jurassic Park na palabas mo lang nakikita mo nang inaalagaan ng mga owners. At sa katunayan, ang implementasyon na muling pagbuhay sa kanila ay nagsisimula na. So ano ang kanilang unang gagawin para maibalik ang mga dinosaurs? Para maibalik nila ito, syempre DNA samples ang kinakailangan nila dito. Noong 1980s sa American city ng Bozeman, Montana ay nakakita si John Koch ng isang sikretong science project na tinatawag nilang Extinct DNA Research Group. Naniniwala ang mga kasapi dito na sa batong amber nga nila makikita ang mga sinaunang insektong minsan na nakagat ang mga dinosaur, na siya namang gagamitin nila para makakuha ng DNA ng mga dinosaurs para maibalik muli sila sa buhay. At para sa di nakakaalam ng amber stone, ang amber ay parang nature time capsule. Nakikita rito ang mga dagta na binubuo ng mga labi ng mga sinaunang nabuhay sa mundo million of years ago. So may nakita nga silang sinaunang lamok sa amber na nakagat ang dinosaur bago siya mamatay. At sa loob ng katawan niya ay mayroong ditong DNA ng dinosaurs. At dahil nga sa kakaibang hypothesis na ito, ay naging basihan ito ng isang best-selling book ni Michael Crichton na mayroong pamagat na Jurassic Park. At sa kabilang banda, ang totoo, ilang beses na nilang inaral ang mga insekto na na-preserve sa amber. Pero ni isang samples ng mga DNA dinosaurs ay wala sila ditong nakita. Kaya naman lumipas ang 15 years, hanap pa rin sila ng hanap ng mga DNA ng mga dinosaurs. At miski nga sa mga fossils ng dinosaur ay wala sila ditong nakikitang DNA. Pero ayon naman kay Mary Weiser ay nakakita siya ng blood cells, blood vessels at miski proteins ng mga dinosaur, kung saan ito napatunayan sa huli na isa pala itong collagen na nakita niya sa mga buto ng dinosaurs. At napatunayan na ang collagen na natuklasan niyang ito ay hindi sapat para ma-resurrect ang mga dinosaur. Kaya naman ng isa pang team sa may Manchester ay inanalyze ang mga traces ng collagen na mula sa T-Rex. At napag-alaman nga nila dito na ang collagen ng T-Rex ay kaparehas ng collagen na makikita sa mga ostrich. Pero as if naman, nakalikha sila ng isang T-Rex sa pamamagitan ng ostrich. Ganun pa man ng usaping pagbuhay sa mga dinosaurs ay tinuldukan na ng isang Australian scientist. Ang sabi niya ay ganito: para tuluyan ng masira o mawasak ang isang genetic materials ng isang hayop ay kailangang merong itong edad na 6.3 million years. So sa makatuwid, hindi ka na makakakuha ng genetic materials after 6.3 million years sa isang hayop. At take note na wala ang mga dinosaur 65 million years ago na po. Pero sa kabilang banda, hindi pa rin sila tumigil. Ang isang scientifico na si Jack Horner na nagtatrabaho sa may Jurassic Park ay sinuggest na muli silang magkakabuhay sa pamamagitan ng kakaibang paraan. Ang mungkahi niyang ito ay tinatawag niyang Chickenosaurus. Ganito ito:
Sabi niya kukunin niya ang inactive genes na makikita sa embryo ng manok. At kung ang tanong mo, dinosaur ba ang mga manok? Ang sagot ni Horner dyan ay oo. So ganito na nga ang pinakabalak niya. Kukunin niya ang mga modernong kamag-anak ng mga dinosaur. At ito nga ang mga ibon at mga alligators. Ang alligators kasi ay ninuno ng mga theropods, velociraptors at T-Rex. At ngayon kapag meron na nga siya nito, ang problema niya na nga lang talaga ay ang 3 basics genetic engineering sa kung paano niya gagawing dinosaurs ang isang simpleng sisiw o manok. So paano nga naman ito magiging ganap kung hindi ito paglalaanan ng oras ng mga sayantipiko? At sa katunayan, ang scientific community ay hindi pinapansin at hindi nakikipagsapalaran sa ideyang ito ni Horner. Dahil ayon sa kanila, parang fantasy ang niisip ni Horner. Pero heto na, noong 2015, ang mga followers niya na sina Akat Abshanov mula sa Harvard at si Bat Anjan Bular mula naman Chicago ay nagawang palakihin ng mga chicken embryo na may mukha ng reptile sa halip na muka ng isang normal na ibon. Napakagaling nga nito dahil mula sa tuka ay nagawa nila itong palitan ng nguso ng reptiles. So paano nga nila ito nagawa? Ang sabi nila, naglagay sila ng chemical sa embryo ng manok kung saan hinaharangan nito ang special na protina na responsable sa pag-usbong ng tuka. At ang resulta, nakagawa sila ng isang malawak na pabilog ng uso. Pero tinigil din nila ito dahil ang kanilang layunin ay makagawa ng dinosaurs, hindi makagawa ng mutant. Sa kabilang banda, kung nguso ng dinosaur ang nagawa nila, ay kakaiba naman ang nagawa ni Matthew Harris. Noong 2006, sa laboratorio niya sa may University of Wisconsin ay nakahanap siya ng paraan para ma-stimulate ang gene na responsable sa paggawa ng ngipin. At sabi nga ni Horner, sa wakas makakagawa na tayo ng ngipin. Pero ito ang problema. Dahil na-stimulate na nga nila ang gene ng para sa ngipin, mawawala na rin dito ang enamel, so wala din. Kaya naman para makagawa ng totoong ngipin ng mga dinosaurs ay kailangan nilang makahanap ng genes na nagmumula sa mga hayop na may ngipin na kagaya ng mga sa dinosaur. Ganun pa man noong 2016, muling binulaga ang scientific world ng isang kakaibang balita. Ang isang Chilean scientist ay nagawang makapagpalaki ng isang manok na may binte ng dinosaur. So ano ang ginawa nila dito? Ang team ng mga biologists at mga geneticists sa may Chile ay nakapagpalaki nito sa pamamagitan ng transgenic chicken. Ang mga binti niya ay kaparehas talaga ng hulihang binte ng mga dinosaurs. At dagdag pa sa kanilang paliwanag, ang pagkakaiba lang talaga ng manok sa mga dinosaur ay ang pagkakaayos ng kani-kanilang fibula. Sa mga dinosaurs kasi, ang tibia at fibula nila ay magkaparehas ng haba. Habang sa mga ibon naman maliban sa penguin ay mas maikli. Kaya naman ang ginawa ng mga sayantipikong ito, sinubukan nilang ibalik ang buto ng mga ibon sa orihinal nitong itsura. Pinatay nila ang espesyal na gene na responsable sa development ng fibula. At ngayon ang discovering ito ay di pa rito nagtatapos. Meron ng bibig ang mga dinosaur, meron na rin tayong mga ngipin at binti. Ngayon, dalawa na lang ang pinaka main problem. Sinusubukan na itong isolve ng mga dalubhasa para talaga namang ma-resurrect na ang mga dinosaurs. Pero ang problema, ang formation ng buntot nila ay di pa napag-aaralan. Ang modernong mga ibon, ang kanilang buntot ay tinatawag na pygiostyle at mayroon itong maliit na vertebrae at muscles na nakatago sa balahibo nito. At ang nakakagulat nga rito, during stage development ng chicken embryo, ang embryo ay meron talagang buntot. Oo, dahil nagbabago ang genetic ay nawawala na ang kanilang buntot. At dahil dito nabaliw na naman si Horner. At muli niyang pinag-aralan ng lahat ng mga bagay tungkol sa formation ng mga buntot. At sa huli hindi pa rin nila ito nalaman. Pero sa kabilang banda, hindi pa rin sila tumitigil sa pagtuklas ng napakaraming bagay para talaga namang mabuhay na muli ang mga dinosaur. At ayon kay Horner, ang kailangan niya para magawa ito ay isang buong taon na mahirap na pagtatrabaho at $1 million para sa budget. At dagdag pa nga ni Horner, kayang-kaya niya ito at saad pa nga niya, biski ang isang asong chihuahua ay galing lang din sa sinaunang hayop na na-modified sa tagal ng panahon. At ngayon ang pag-aaral na ito ay kinonekta nga nila sa future. Heto na, ayon sa kanila, ide-develop na nga nila ang CRISPR-Cas9 system, isang genome editing. Oo, ito yung editing ng mga genome.
At ilang taon lang ang system na ito'y makakapag-demonstrate na at makakapagpabago na ng kahit ano pa mang living organism kasama na tayong mga tao. Pero syempre magkakaroon ito ng mga problema. Ang CRISPR-Cas9 ay nagkaka-error kapag binabago niya ang genome. Pero ganun pa man, ang CRISPR-Cas9 pa rin ang pinakamagandang pang-edit ng mga genome. At ayon kay Horner, ito ang pinaka-inaantay na ng mga sayentipiko para kanilang muling mabuhay ang mga dinosaur. Pero eto ang tanong, kung nabuhay na nga sila, paano na tayo? Saan tayo lulugar? Anong kinabukasan ng mga tao? At syempre ang mas nakakatakot pa, kung nagawa nga nilang i-mutate o kaya naman buhayin ang mga matagal nang wala, paano pa kaya tayong mga tao? Baka buhayin na rin nila ang mga matagal nang patay. Sa tingin mo? Comment down below.